Sa isang liblib na baryo sa bulubundukin ng Nueva Ecija, may isang binatang ulila na nagngangalang Lino. Siya ay anak ng isang magsasakang namatay sa sakit noong siya'y 10 taong gulang pa lamang, at ang kanyang ina naman ay sumunod makalipas ang ilang taon dahil sa hirap at gutom. Naiwan si Lino mag-isa sa kanilang maliit na kubo, kasama lamang ang kanilang matandang kalabaw at ilang manok na alaga. Sa kabila ng kahirapan, hindi nagbago ang mabuting puso ni Lino. Tuwing may nangangailangan ng tulong sa baryo, lagi siyang handang tumulong kung may masirang bubong, kung may kailangang buhatin, o kung may matatanda na hindi makalakad papunta sa bukirin. Madalas, wala siyang kapalit na tinatanggap kundi ang ngiti at pasasalamat ng mga tao. Isang araw, habang nag-aararo si Lino sa kanilang maliit na palayan, napansin niyang may isang nilalang na nakasabit ang paa sa ugat ng malaking puno ng balete. Sa una, inakala niyang baka isang unggoy lang ito, pero nang lapitan niya, laking gulat niya nang makita ang isang nilalang na kalahating kabayo, kalahating tao, isang tikbalang. Ngunit ang mas ikinagulat ni Lino ay ang kulay nito, puting-puti ang balahibo, kumikislap sa sikat ng araw at tila ba isang nilalang na hindi nananakit. Ang tikbalang ay hirap na hirap, tila sugatan at may nakapasak na tinik sa isang paa. "Kaawaan mo ako, binata," mahina nitong sabi, gamit ang tinig na tila sumasabay sa hangin. "Hindi ako makaalis dito. Pakiusap, tulungan mo ako." Bagaman takot si Lino na naig ang kanyang awa, kumuha siya ng patpat at dahan-dahang inalis ang tinik sa paa ng tikbalang. Ramdam niya ang mainit nitong hininga habang nagsusumikap siyang huwag sumigaw sa kaba. Nang tuluyang mahugot ang tinik, huminga ng malalim ang tikbalang. "Salamat, mabuting binata," sabi ng nilalang. "Hindi lahat ng tao ay may pusong katulad mo. Bilang gantimpala, nais kitang tulungan." Lino ay napalunok. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palayo o makinig pa. "Hindi ko po kailangan ng gantimpala. Ginawa ko lang ang tama." Ngumiti ang tikbalang. "Hindi mo maiiwasan ang biyayang nakalaan sa iyo, Lino. Mula ngayon, tuwing magtatanim ka, makakahanap ka ng maliliit na gintong butil sa lupa. Ngunit alalahanin mo, gamitin mo ito sa mabuti at huwag magpadala sa kasakiman. Ang puso mong dalisay ang dahilan kung bakit ako naparito." Nang matapos ang kanilang pag-uusap, biglang naglaho ang tikbalang na parang bula. Naiwan si Lino sa gitna ng palayan. Nagtataka kung totoo bang nangyari ang lahat. Ngunit kinabukasan, nang magbungkal siya ng lupa, nagulat siya nang makakita siya ng maliliit na gintong butil, hindi lang isa, kundi marami. Kinabukasan, napansin ng mga tao sa baryo na may kakaibang sigla si Lino. Napansin din nila na unti-unting umaayos ang kanyang kubo, nagkaroon ng mas maayos na bubong at mas marami na siyang alagang hayop. Pero sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang biglaang pagyaman at lalo siyang naging mapagbigay sa kapwa. Ngunit sa bawat pag-unlad ni Lino, may mga matang lihim na nagmamasid, mga taong naiinggit, mga taong nais malaman ang sikreto ng kanyang swerte. Sa likod ng mga ngiti ng mga kapitbahay, may mga lihim na plano ang unti-unting umuusbong. At sa di kalayuan, sa gitna ng kagubatan, lihim na nagmamasid ang puting tikbalang. Dahil alam niyang simula pa lang ito ng mas malalim na pagsubok para sa binatang ulila na may mabuting puso. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Lino. Ang dating kubo na halos guguho na, ngayoy matibay na, may bagong bubong at sahig. Nagkaroon siya ng bagong araro, bagong kalabaw, at dagdag pang mga palayan na kanyang inupahan sa mga kapitbahay. Pero ang higit na kahanga-hanga ay ang paraan ng kanyang pagbibigay tuwing may nagigipit sa baryo, agad siyang nandyan.
nagbibigay ng bigas, pautang na walang tubo, at paminsan-minsan ay pagkain para sa mga batang gutom. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa loob ng baryo, may isang lalaking kilala sa pangalang Mang Fidel, ang may-ari ng pinakamalaking lupain doon. Si Mang Fidel ay kilala sa pagiging sakim at mapangalipin, lalo na sa mga maliliit na magsasaka. Kaya nang marinig niya ang tungkol kay Lino, agad siyang nagtaka. Hindi magtatagal, malalaman ko rin ang sikreto ng batang yan, bulong ni Mang Fidel sa sarili habang nakatanaw sa bukirin ni Lino. Walang yumayaman ng ganyan kabilis nang walang milagro. Samantala, si Lino ay abala sa kanyang mga gawain. Isang hapon, matapos niyang magbungkal, dumalaw sa kanya ang kanyang matalik na kaibigang si Tomas. Bata pa lang sila'y magkasama na. At kahit noong ulila pa si Lino, si Tomas ang laging nagdadala sa kanya ng pagkain. Kaya't labis ang tuwa ni Tomas na makitang umasenso ang kanyang kaibigan. "Lino, ang dami mong naipundar, sabi ni Tomas habang nagkakape sila sa ilalim ng punong mangga. "Saan mo ba kinukuha ang swerte mo? Baka naman may sikreto ka dyan," biro ni Tomas. Ngumiti lang si Lino. "Alam mo namang nagsusumikap lang ako, Tomas. Saka siguro'y pinagpapala lang talaga ng nasa itaas." Hindi na nagtaka pa si Tomas dahil alam niyang mabuting tao si Lino. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sa kabilang bahagi ng baryo, si Mang Fidel ay nagpadala ng 2 tauhan upang manmanan si Lino. "Bantayan niyo yan gabi-gabi," utos ni Mang Fidel. "Gusto kong malaman kung anong klaseng milagro ang ginagawa niya." Kinagabihan, habang nagpapahinga si Lino, ang 2 tauhan ni Mang Fidel ay nagkubli sa mga damuhan, malapit sa kanyang bukid. Tahimik nilang pinagmasdan kung ano ang ginagawa ni Lino. Ngunit sa halip na kababalaghan, nakita nilang simpleng nagpapahinga lang ito sa kanyang duyan. Wala namang kakaiba. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Biglang umihip ang malamig na hangin. Nagising si Lino sa kakaibang tunog na nagmumula sa labas ng kanyang kubo. Dahan-dahan siyang lumabas at doon niya nakita ang puting tikbalang nakatayo sa gitna ng palayan, kumikislap sa liwanag ng buwan. "Mabuting binata," sabi ng tikbalang. "Naparito ako upang paalalahanan ka. May mga matang nagmamasid sa iyo. Maging maingat ka. Hindi lahat ng ngiti ay totoo." Napatingin si Lino sa paligid, kinakabahan. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ang kabutihan ay may kaakibat na inggit," tugon ng tikbalang. "Ngunit huwag kang mangamba. Hanggat dalisay ang puso mo, hindi ka nila madadaig." At sa isang iglap, naglaho ang tikbalang. Naiwan si Lino, nagtataka at kinakabahan. Samantala, ang 2 espiya ay nanginginig sa takot. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. "Tikbalang. Tikbalang yun. Dapat sabihin natin kay Don Fidel." Agad silang tumakbo pabalik sa bahay ni Mang Fidel, dala ang balitang magpapabago sa takbo ng laban sa pagitan ng kasakiman at kabutihan. Sa malaking bahay ni Mang Fidel, nagtipon ang kanyang mga tauhan matapos ang hating gabi. Hingal na hingal ang 2 espiya habang nagkukwento. "Don Fidel, hindi po tao ang nagbibigay kay Lino ng kayamanan. Tikbalang, Don. Tikbalang ang nakita namin," sabi ng isa, takot na takot. Tumayo si Mang Fidel mula sa kanyang upuan, hawak ang baston niyang ginto ang dulo. "Tikbalang, ha? Hindi ako naniniwala sa mga alamat na yan. Pero..." Ngumiti siya ng tuso. "Kung totoo man, ibig sabihin, may paraan para makuha ko rin ang swerte ni Lino." "Anong balak niyo, Don Fidel?" tanong ng kanyang katiwala. "Simple lang. Kung kaya niyang kumbinsihin ang tikbalang na bigyan siya ng yaman, kaya ko ring kumbinsihin yon o puwersahin," sabay hagigik ni Fidel. "At kung hindi, pwede namang patayin si Lino at kunin ang lahat ng yaman niya." Nang gabing iyon, nag-utos si Mang Fidel na maghanda ang kanyang mga tauhan.
Magdadala sila ng lambat na gawa sa sinulid ng saging ayon sa matatanda, isa sa mga bagay na kayang magpakulong sa mga nilalang ng kagubatan, kabilang na ang tikbalang. Samantala sa bahay ni Lino, tulog na ang binata pero hindi mapakali ang kanyang isip. Iniisip niya ang babala ng tikbalang. May mga matang nagmamasid sa'yo. Totoo, marami na sa baryo ang nagtatanong kung paano siya yumaman, pero hindi niya akalaing may masamang binabalak ang ilan. Kinabukasan, pumunta si Lino sa palengke upang mamili ng binhi at kagamitan para sa kanyang bukid. Habang naglalakad siya, napansin niyang nakatingin sa kanya ang ilang tao, bulungan ng bulungan. Ngunit hindi niya pinansin. Hindi niya alam, habang siya'y nasa palengke, si Mang Fidel at ang kanyang mga tauhan ay nagtungo na sa bukirin niya. Dinala nila ang lambat, mga itak at mga palaso na pinahiran ng langis at asin ayon sa alamat. Ito raw ang makakahadlang sa kapangyarihan ng mga engkanto. Siguraduhin niyong mahuhuli natin yang tikbalang na yan, utos ni Mang Fidel. At si Lino, kung sakaling dumating siya, ako ang bahala sa kanya. Ngunit hindi nila alam, sa loob ng kakahuyan, lihim silang pinapanood ng mismong puting tikbalang. Ang mga pulang mata nito ay nagliliwanag sa lilim, at ang buntot nito'y bahagyang pumapagaspas sa lupa. Hindi siya galit, ngunit alam niyang hindi ito matatapos ng walang pagsubok. Samantala, pauwi na si Lino mula sa palengke nang may maramdaman siyang kakaiba. Biglang lumamig ang hangin, at sa di kalayuan, nakita niyang may mga taong gumagalaw sa kanyang palayan. Si Mang Fidel, bulong niya sa sarili. Anong ginagawa niya doon? Agad siyang tumakbo, kinakabahan. Hindi dahil sa para sa sarili, kundi dahil baka mapahamak ang puting tikbalang na nagligtas at tumulong sa kanya. Habang papalapit, biglang nagliwanag ang paligid. Isang mapuputing alikabok ang lumutang sa ere at mula sa gitna, unti-unting lumitaw ang tikbalang. Humarap ito kay Mang Fidel at sa kanyang mga tauhan. Mabuting tumigil na kayo, sabi ng tikbalang. Ang boses nito ay tila hangin na dumadaloy sa kanilang pandinig. Ngunit natawa si Mang Fidel. Hindi mo ako matatakot, nilalang. Yan bang alikabok mo? Makakahadlang sa lambat namin? Sige, mga bata, hulihin yan. Dali-daling kumilos ang mga tauhan ni Fidel, inihagis ang lambat. Ngunit bago pa ito tumama sa tikbalang, isang malakas na ihip ng hangin ang dumating. Natangay ang lambat at ang mga tauhan ay nagsipaghulog sa putikan. Hindi mo maiintindihan, makasariling tao, sabi ng tikbalang, ang yaman ay hindi para sa mga ganit. Biglang dumating si Lino, humahangos. Huwag po, Mang Fidel. Wala po kayong pakialam dito. Hayaan niyo na po kami. Ngumisi si Fidel at biglang hinugot ang kanyang itak. Ah, Lino, akala mo makakatakas ka? Ibibigay mo sa akin ang sikreto mo o dito ka na matutulog sa bukid mo habang buhay. Humigpit ang hawak ng tikbalang sa lupa. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng direktang sakta ng tao sapagkat may batas silang sinusunod. Ang laban ay hindi lang para sa kanya, ito ay laban ni Lino. Tumibok ng mabilis ang puso ni Lino habang nakaharap si Mang Fidel. Hindi niya akalain na aabot sa ganito na ang dati niyang hinahangaang mayaman sa baryo ay siya palang magiging dahilan ng gulo. Bakit po, Mang Fidel? Nanginginig ang boses ni Lino. Hindi ko naman kayo inagrabyado. Hindi mo ba? Singhal ni Fidel, ang itak ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng buwan. Dati, ako ang pinakamayaman dito. Ako ang pinakakilala. Pero dumating ka, isang ulilang anak ng magsasaka, tapos yumaman ka sa isang iglap? Hindi. Hindi ko yan palalampasin. Sa likuran ni Lino, marahang lumapit ang puting tikbalang. Mararamdaman ni Lino ang malamig na hangin, parang may nag-uusap sa kanyang isip. Lino, ito na ang oras mo. Ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi kita pwedeng tulungan ng direkta, pero ibibigay ko sa iyo ang lakas na kailangan mo.
Biglang kumislap ang paligid. Isang munting gintong bato ang bumagsak sa kamay ni Lino, mainit-init, tila may enerhiyang dumadaloy. Nang hawakan niya ito, dama niya ang kakaibang lakas sa kanyang mga braso, tila kayang-kaya niyang buhatin kahit anong mabigat. "Lalaban ka ba, ha?" sigaw ni Fidel, sabay hagis ng kanyang itak. Pero sa hindi inaasahang kilos, nasalo ni Lino ang dulo ng itak gamit ang isang kamay lang. Nagulat maging si Fidel at ang kanyang mga tauhan. Hindi na makapaghintay si Mang Fidel. "Sige, sugurin niyo na, sabay-sabay." Nagtipon ang mga tauhan ni Fidel, bit-bit ang lambat, sibat at panali. Ngunit si Lino, bagaman kabado, huminga ng malalim at tumayo sa harap ng kanyang mga lupain. "Hindi niyo po ako matatakot. Hindi ko po kailangan ng dahas para ipaglaban ang sa amin. Pero kung pipilitin niyo ako, lalaban ako." Sa isang kisap mata, lumundag si Lino sa gilid. Iwas sa unang sibat. Kumuha siya ng matibay na sanga at ginamit itong pamalo. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, parang may umaalalay na espiritu sa likuran niya. Ang tikbalang, mula sa gilid, pinagmamasdan siya. At sa tuwing malapit siyang matamaan, tila may hangin na dumadaan at nag-iiba ang direksyon ng mga sibat. Napaatras ang mga tauhan ni Fidel, nagsimula silang magtakbuhan. "Hindi tao si Lino, may kapangyarihan siya," sigaw ng isa. "Wala kayong silbi," galit na sigaw ni Fidel. Ngunit nang siya'y sumugod kay Lino, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Tinangay siya paatras hanggang mabangga siya sa punong kahoy. Napaungol siya sa sakit at tuluyan nang nawalan ng malay. Tumahimik ang gabi. Ang mga tauhan nagsitakbo. Si Lino humihingal ngunit nakatayo pa rin. Lumapit ang puting tikbalang at sa unang pagkakataon, nagsalita ng harap-harapan kay Lino. "Pinatunayan mong malinis ang puso mo, Lino. Ang tunay na yaman, hindi lang nakukuha ay pinaglalaban, ngunit hindi sa dahas, kundi sa katapangan at katapatan." Napasalampak sa lupa si Lino, hinang-hina. "Salamat. Salamat sa'yo." Bulong niya. Ngunit ang tikbalang, ngumiti lamang at unti-unting naglaho sa liwanag ng buwan, nag-iiwan ng bahagyang alikabok ng ginto sa hangin. At si Lino, alam niyang ito pa lang ang simula, sapagkat sa bawat kayamanang nakukuha, may kaakibat na mas mabigat na pagsubok. Kinabukasan, nagising si Lino sa banayad na sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit pa rin ang mga kalamnan niya, pero mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon. Alam niyang nanalo siya sa laban hindi lang sa lakas, kundi sa prinsipyo. Paglabas niya ng kubo, nadatnan niya ang mga kapitbahay. Dumarating isa-isa, bitbit ang sari-saring pagkain, bigas, gulay, prutas at tinapay. "Lino," sabi ng matandang si Aling Rosa, "alam naming mag-isa ka lang dito, pero pagkatapos ng ginawa mo kagabi, napagtanto naming dapat ka naming tulungan. Hindi lang ikaw ang nagtagumpay, kundi tayong lahat." Napangiti si Lino. Hindi niya akalain na ang simpleng pagtulong niya sa puting tikbalang ay magdadala ng ganitong pagpapala, hindi lang sa ginto o yaman, kundi sa pagmamahal ng buong komunidad. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng handaan bilang pasasalamat, dumating ang balita. Si Mang Fidel ay nawawala. Ayon sa mga tauhan niya, pagkarating nila sa bahay, naglaho raw ito sa gitna ng gabi. Naiwan lamang ang kanyang sombrero sa gilid ng bintana at tila may mga bakas ng kabayo sa paligid. Napakunot no si Lino. "Kabayo?" bulong niya sa sarili. "Hindi ba't tikbalang ang may ganitong mga bakas?" Kinagabihan, habang nag-iisa si Lino sa kanyang kubo, muling nagpakita ang puting tikbalang. Ngayon, mas malinaw at mas maliwanag ang anyo nito. Mataas, maputi, may maamong muka at mamatang kumikislap sa dilim. "Lino,"
sabi ng tikbalang. Ang mga sakim at mapangapi may hantungan. Ang hindi tumitigil sa kasamaan, dadalhin sa lugar kung saan matututo sila ng leksyon. Si Mang Fidel. Kinuha niyo po ba? Tanong ni Lino, bagaman may kaba. Ngumiti ang tikbalang at marahang tumango. Huwag kang mag-alala, hindi kamatayan ang hatid ko kundi pagsubok. Ngunit ikaw, Lino, kailangan mong maghanda. Ang yaman, habang lumalaki rin ang inggit at tukso sa paligid. Napabuntong hininga si Lino. Kahit po ba mabuting tao ako, may darating pa ring pagsubok? Ganun talaga, Lino, sagot ng tikbalang. Ang mabuting puso sinusubok para lalo pang tumibay. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lang ginto. Ito ay puso, tapang at kababaang loob. Bago tuluyang maglaho, iniabot ng tikbalang kay Lino ang isang maliit na sako. Ito ang huling sakong ginto na ibibigay ko. Mula rito, ikaw na ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Naiwan si Lino. Hawak ang mabigat na sako ng ginto, habang ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang sumipol sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa mga susunod na araw, pero isang bagay ang sigurado. Hindi niya kailanman kakalimutan ang kabutihang loob ng puting tikbalang at ang leksyon nitong ibinigay. Lumipas ang ilang buwan at naging tanyag si Lino hindi lang sa kanilang baryo, kundi pati sa mga karatig lugar. Mula sa pagiging simpleng magsasaka, unti-unti niyang napaayos sa kanilang lupa, napalitan ng mga bagong kagamitan, at natulungan ang maraming kapitbahay na dati naghihikahos din. Pero sa bawat tagumpay ni Lino, may mga matang lihim na nagmamasid. Isang gabi, habang nagpapahinga si Lino sa kanyang kubo, may kumatok ng malakas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang tatlong hindi pamilyar na lalaki, pawang nakaitim. Matataas ang pangangatawan at may mga hikaw sa tenga. Magandang gabi, Lino, bati ng isa, ngiting may halong panlalansi. Narinig namin, yumaman ka raw bigla? Baka naman pwedeng makishare? Nagulat si Lino, pero kalmado siyang sumagot. Pasensya na po, pero ang yaman ko ay hindi lang para sa sarili. Ginagamit ko ito para tumulong sa mga nangangailangan. Naghalakhakan ng isa sa kanila. Ha? Narinig mo yun, tol? Santo pala itong si Lino. Wala na kaming panahon sa drama mo, bata. Maring sabi ng pinuno nila. Ibigay mo sa amin ang yaman mo o pagsisisihan mo. Napaatras si Lino. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang humangin ng malakas. Tumayo ang mga alon ng damo sa paligid. Napatingin ang mga lalaki sa paligid, tila may kakaibang presensya. At mula sa anino ng buwan, unti-unting lumitaw ang hugis ng puting tikbalang mataas, maputi. Ang mga matay naglalagablab ng kaunting liwanag. Hindi siya lumapit, pero sapat ang kanyang presensya para manginig sa takot ang mga hindi kilalang lalaki. Ano yon? Sigaw ng isa, sabay takbo palayo. Sinundan siya ng dalawa pa, nagsisigaw ng, "Huwag na tayong bumalik dito," habang nagtatakbuhan sa madilim na kagubatan. Si Lino, na natiling nakatayo sa harap ng kanyang kubo, dama ang malamig na ihip ng hangin. Naglakad palapit ang tikbalang, saka nagsalita sa mababang tinig. "Lino, ito ang sinasabi ko sa iyo noon. Habang lumalaki ang yaman, lumalaki rin ang panganib. Hindi sapat na mabuti lang ang puso mo, kailangan mo ring matutong mag-ingat at magpakatalino." Tumango si Lino, huminga ng malalim. "Salamat sa tulong mo, kaibigan, pero hanggang kailan mo ako maipagtatanggol?" Ngumiti ang tikbalang. "Hindi habang buhay. Darating ang oras, ikaw na lang ang maiiwan. Kaya ngayon pa lang, kailangan mong matutong manindigan sa sarili mong paa." "Paano?" tanong ni Lino.
Ipagpatuloy mo ang pagtulong, pero huwag ka ring pabaya. Magtayo ka ng mga kaibigang totoo. Hindi mo kayang mag-isa ang lahat ng laban. Napabuntong hininga si Lino. Alam niyang tama ang tikbalang. Sa mundo, hindi lang sapat ang kabutihan, kailangan ding matuto ng tapang at talino para mapanatili ang kayamanan at kaligtasan. Habang lumalayo ang tikbalang, nag-iwan ito ng isang huling bulong. Sa susunod na pagsubok, Lino, ikaw na lang mag-isa. At sa gabing iyon, habang nakaupo si Lino sa harap ng kanyang kubo, tahimik niyang pinagnilayan ang mga susunod na hakbang. Ang tunay na laban, alam niyang paparating pa lang. Lumipas ang maraming araw, tila naging maayos na muli ang buhay ni Lino. Nagtayo siya ng maliit na negosyo sa kanilang baryo. Palayan, babuyan at tindahan ng abono. Dahil sa kabutihan niya, maraming tao ang nagtiwala sa kanya at lalo pang dumami ang kanyang kaibigan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi alam ni Lino na may isang bagong panganib na dumarating, hindi mula sa magnanakaw, hindi mula sa mga taong sakim, kundi mula sa tukso ng kanyang sariling puso. Isang hapon, dumating sa baryo ang isang magandang babae. Maputi, mahaba ang buhok, at tila may kakaibang ganda na halos lahat ng kalalakihan ay napapalingon kapag siya'y dumaraan. Ang pangalan niya ay Alona. Isa raw siyang dayo mula sa kabilang bayan, naghahanap ng mapapasukang trabaho. Nang magkita sila ni Lino sa tindahan, agad siyang tinulungan nito. "Miss, kung gusto mo ng trabaho, baka pwede ka sa opisina ko. Nagpapatakbo ako ng tindahan at palayan. Kailangan ko ng matapat na sekretarya." Ngumiti si Alona. "Salamat, Lino. Ang bait mo naman. Sobrang swerte ng mga taong natutulungan mo." Sa paglipas ng mga linggo, naging malapit ang dalawa. Palagi silang magkasama sa opisina, nagkakatuwaan, nagtutulungan sa mga proyekto. At sa tuwing gabi, madalas silang nagkakape sa veranda ni Lino habang nagkukwentuhan. Hanggang isang gabi, habang nagkukwento si Alona tungkol sa kanyang mga pangarap, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Lino. "Lino, ang swerte mo, ang bait mo, ang yaman mo pa. Siguro kung ako ang magiging kasama mo sa buhay, mas lalo kang magiging masaya." Nagulat si Lino. Hindi niya akalaing magkakaroon ng ganitong damdamin si Alona. Pero sa puso niya, may kaba. Hindi ba't masyado pa silang bago? Hindi ba't kakaiba ang bilis ng kanilang paglapit? Kinagabihan, habang nag-iisa si Lino, muling lumitaw ang puting tikbalang sa kanyang panaginip. "Lino," wika nito, "mag-ingat ka sa tukso. Hindi lahat ng maganda ay totoo. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay may mabuting intensyon." Napabalikwas ng bangon si Lino. Basang-basa siya ng pawis. Bumangon siya, lumabas ng bahay at pinagmasdan ang maliwanag na buwan. Paano ko malalaman kung totoo ang isang tao? Mahina niyang bulong. Mula sa malamig na hangin, parang may marahang sagot na sumisipol. "Ang puso mo, Lino, ang makakaalam. Pero hindi mata ang titingin, kundi puso ang makikinig." Kinabukasan, may narinig na usap-usapan si Lino sa baryo. May mga nagsasabing nakita raw si Alona na may kasamang ibang lalaki sa kabilang bayan. May mga sinasabing hindi raw ito totoong naghahanap lang ng trabaho, baka may masamang binabalak. Ngayon, kailangang pumili ni Lino. Pakikinggan ba niya ang bulong ng kanyang puso o magpapadala siya sa tamis ng mga salita at ng kagandahan ni Alona? Nagising si Lino kinabukasan na mabigat ang pakiramdam. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitang binitiwan ng puting tikbalang. Hindi mata ang titingin, kundi puso ang makikinig. Buong araw siyang tahimik habang nag-aasikaso ang trabaho sa palayan. Napansin niyon ni Alona. "Lino, okay ka lang ba? Kanina ka pa tahimik." Malambing na tanong nito habang nag-aabot ng tubig. Ngumiti si Lino ng pilit. "Ayos lang ako. Marami lang iniisip."
Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang kailangang alamin ang katotohanan. Kaya nang dumilim na, nagpaalam siya kay Alona na may pupuntahan at naglakad siya patungong baryo. Doon, kinausap niya ang matagal na niyang kaibigang si Mang Cardo, isa sa mga pinakamatagal nang nakatira sa kanilang lugar. Mang Cardo, narinig ko po. May alam ba kayo tungkol kay Alona? Tanong ni Lino. Sumimangot si Mang Cardo. Lino, kaya pala. Nakikita ko na kayo palagi niyang kasama. Bata, mag-ingat ka dyan. Ang sabi-sabi, yang si Alona may kasamang lalaking ka-live-in sa kabilang bayan. Sinasabing dumadayo lang yan dito para maghanap ng mabibiktima mga lalaking mapera, mabait, madaling mahulog. Nanlumo si Lino. Parang sumikip ang kanyang dibdib. Sigurado po ba kayo, Mang Cardo? Tumango ang matanda. Marami na akong narinig, Lino, pero ikaw pa rin ang magdedesisyon. Sana lang, huwag mong hayaang madala ka ng puso mo sa maling daan. Kinagabihan, habang pauwi, tahimik si Lino. Sa harap ng kubo, nagpakita sa kanya ang puting tikbalang. Hindi ito nagsalita, pero ngumiti lamang at tinapik ang balikat niya. Doon, napagtanto ni Lino na kailangan niyang harapin ang sitwasyon ng direkta. Kaya kinaumagahan, kinausap niya si Alona sa veranda. Alona, may tanong ako. Totoo ba na may kasintahan ka sa kabilang bayan? Nagulat ang babae. Ano? Bakit mo naman naisip yan? Nanginginig ang boses nito. Hindi, Lino. Hindi totoo yan. Pero sa mga mata ni Alona, may bakas ng takot at pag-aalinlangan. Hindi niya kayang makipagtitigan ng diretsyo kay Lino. Tumayo si Lino. Malungkot ang tinig. Kung totoo ang sinasabi mo, huwag kang magagalit kung mag-iimbestiga ako. Lino! Sigaw ni Alona. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Lahat ng pinagsamahan natin? Pinagkakatiwalaan kita, Alona. Pero mas kailangan kong paniwalaan ang sarili ko at ang nararamdaman ng puso ko. Naglakad si Lino papalayo. Naiwan si Alona na nanlilisik ang mga mata. Habang naglalakad siya sa tabi ng palayan, narinig niyang may mahina at malamig na boses sa hangin. Tama ang desisyon mo, Lino. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Ngayon, alam ni Lino na ang susunod niyang hakbang ay alamin ang buong katotohanan. Kailangang maglakbay siya sa kabilang bayan para tuklasin ang tunay na pagkatao ni Alona. Madaling araw pa lang, handa na si Lino sa kanyang pag-alis. Nag-iwan siya ng sulat sa mesa para kay Alona, nakasulat doon. Alona, kailangan ko lang ng ilang araw para ayusin ang mga iniisip ko. Huwag mo na akong hanapin. Babalik ako kapag malinaw na ang lahat. Sa dibdib ni Lino, nag-aalab ang halo ng kaba at determinasyon. Gamit ang kabayo, tinahak niya ang daan patungo sa kabilang bayan, ang bayang pinagmulan daw ni Alona. Habang naglalakbay, paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang kabaitan ng puting tikbalang. Naalala niya ang gabing binigyan siya nito ng mga gintong maliit at ang payo nito na maging maingat sa mga taong lalapit kapag siya'y umangat na sa buhay. Makalipas ang halos kalahating araw ng paglalakad, narating ni Lino ang nasabing bayan. Doon, nagtanong-tanong siya sa mga tindera sa palengke at mga tambay sa kanto. Manong, may kilala po ba kayong Alona? Bata, maganda, maputi, mahaba ang buhok? Tanong niya sa isang matandang nagtitinda ng prutas. Napatingin ang matanda sa kanya. Alona? Abay oo, kilalang kilala dito yan. Maraming pinaiyak na lalaki, marami ring nabiktima. Mayroon ngang kalivin yan dito, si Cardo Lasengo, Sugarol, pati asawa ng iba pinapasok niya. Parang tinusok ang puso ni Lino. Hindi pa man niya tinatanong ang lahat ng tao, tila malinaw na ang sagot. Sa di kalayuan, may nakita siyang maliit na barong-barong. Doon, may naririnig siyang boses ng babae. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Alona, saan ka na naman galing kagabi ha?
Galit na sigaw ng lalaking nasa loob ng bahay. Araw-araw ka na lang wala, iniwan mo pa akong walang pera rito. Baba ka dyan, Cardo, sigaw pabalik ni Alona. Nagkakatrabaho ako, hindi tulad mo. Wala kang alam kundi mag-inom at magsugal. Nanginginig si Lino. Hindi niya inaasahan na ganito ang matutuklasan niya. Ang babaeng inaakala niyang tapat, mabait at nagmamalasakit sa kanya ay may itinatagong buhay pala at mas masalimuot pa kaysa sa inisip niya. Dahan-dahan siyang umurong, hindi na nagtangkang makipagtagpo pa. Sa puso niya, ramdam niyang nasaktan siya, pero alam din niyang tama ang kanyang desisyon. Sa pagbabalik niya sa baryo, tila gumaan ang kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tinig ng puting tikbalang sa isip niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang ginto, kundi ang taong marunong kumilala kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Pagkarating sa baryo, hinarap ni Lino si Alona. Tahimik lang siya habang inaabot dito ang kanyang sulat ng pamamaalam. Alona, alam ko na ang lahat. Paumanhin, pero hindi ko kayang lukohin ang sarili ko. Naiyak si Alona, pero wala na siyang nagawa. Si Lino, lumakad palayo, dala ang puso niyang kahit sugatan, ay matatag pa rin. Pagkalipas ng ilang linggo, balik sa dating simpleng buhay si Lino. Hindi na niya kasama si Alona, pero ramdam niya ang katahimikan sa puso. Sa gitna ng kanyang palayan, madalas siyang mapatitig sa langit, iniisip ang misteryosong puting tikbalang na tumulong sa kanya. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, biglang nagpakita muli ang puting tikbalang. Dahan-dahan itong lumapit, tila mas maliwanag ang aura nito kaysa dati. Lino, sabi ng tikbalang, natutuhan mo na ang pinakamahalagang aral, ang pagkilala sa totoo at sa huwad, ang pagtimbang sa yaman ng puso kaysa sa yaman ng bulsa. Lumuhod si Lino sa harap ng nilalang. Maraming salamat po, mahal na tikbalang. Hindi ko po makakalimutan ang tulong nyo. Ngumiti ang tikbalang. Handa na, Lino. May iniabot itong maliit na sako. Nang buksan ni Lino, napuno ng maliliit na gintong butil ang kanyang palad. Hindi ito basta kayamanan, paliwanag ng tikbalang. Ito'y gantimpala sa taong marunong magpakumbaba at magpatawad. Gamitin mo ito para sa mabuti, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong baryo. Mula ng araw na iyon, hindi lang si Lino ang umangat sa buhay. Pinagawa niya ng maayos na daan ang kanilang baryo, nagtayo ng maliit na paaralan para sa mga batang walang kayang mag-aral, at tumulong sa mga magsasakang tulad ng kanyang ama noon. Hindi nagtagal, kilala si Lino sa buong lugar hindi bilang mayaman, kundi bilang binatang may ginintuang puso. Kahit maraming babaeng umaligid sa kanya, nanatili siyang maingat, marunong nang kilatisin ang totoo sa huwad. At tuwing gabi, bago siya matulog, sumulyap siya sa labas ng bintana. Alam niyang kahit hindi na nagpapakita ang puting tikbalang, binabantayan pa rin siya nito, tahimik na nagbabantay sa kanyang mabuting pamumuhay. Sa huli, natutunan ni Lino na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o ari-arian, kundi sa kabutihang loob at pagmamahal na naibabahagi sa kapwa. Wakas,